Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako po, tama nga si Senator, hindi Senator, oy. Baka later ang maging Senator si Baste. Si Pangulong Duterte sa kanyang sinabi noon na hindi talaga bababa itong si BBM. Ngayong araw na to sa Rage sa Mindanao Coalition, Baste Duterte sumabog sa galit talaga si Baste, oy. Nang nalaman niya ang plano na term extension ni BBM hanggang 2031 na hindi lang si BBM, pati mga kongresista mga kabibig. Isinabi na pala ito ni Baste noon pa. At si Pangulong Duterte ang nag-remind sa atin na hindi talaga bababa yan si BBM. Naku. Takot daw si BBM na bababa sa 2028 kasi alam niyang ipakukulong siya ni VP Sara pag nanalong presidente sa 2028. Pero ako kabibig ba, observation ko lang to. Feeling ko hindi tatakbo si VP Sara sa 2028. Feeling ko si Baste ang tatakbo sa 2028. Kasi siya yung siya yung tawag dito siya yung grabe yung dedikasyon, yung committed siya sa pagpasabog ng mga impormasyon sa tao, sa pag-explain sa mga tao sa strategiya at plano ni Vangag. Diba? Nakikita nyo ba na ganito si BP Sara? Hindi Diba? Kasi nakikita natin si Baste ang ngayon, nasa harap. Si Baste parang pinopromote nila. Parang si Baste ang tatakbo sa 2028. Parang si Baste ang matapang. Parang siya ang soldier ni VP Sara. Naku kabibig, parang kinakabahan ako sa plano nila. Well, they are chess master. Alam mo na. Inaalam nila ang mga galawan. At one question, bakit ang agang-aga na nag-inform si VP Sara na tatakbo siya sa 2028? Ano kaya pinaplano nila? Sabi ng iba, para malaman kung sino talaga ang nasa side ng mga Duterte pagdating ng tamang panahon. Yung iba naman nagsabi, para malaman earlier from now kung ano ang sentimiento ng mga tao. Lalo nang papalapit ng impeachment ni BP Sara. Ay naku kabibig, parang naramdaman ko there will be a sudden twist sa 2027 na kung talagang matutuloy ang ang election sa 2028 kasi chika-chika nila. Parang ayaw talaga ni Marcos na bumaba sa pwesto. Humihingi ng term extension hanggang 2031. Hala ka! Term extension talaga? Oo. Inaayos-ayos na daw nila. Kaya sa Senado nagkagulo. Kaya ngayon, pilit nilang pinatatalsik si Senator Pedro Alan Cayetano. Hanap talaga sila ng lusot. Ngayon, ang gusto nilang magiging Senate President, si Win Gatchalian na naman. Uy, hindi lawyer yan. Malapit ng impeachment. Ay, ewan ko kabibig, pero yun ang gusto ng minority bloc. Minority kayo. Diba? O, ito kabibig Ito yung si Pulong Duterte sa kanyang speech sa araw. We cannot allow this administration to go beyond 2028. Ito pang narinig ko. Constitutional Assembly to extend the term of the incumbent politicians. That means including the congressman. So, kung nakinig lang kayo sa akin before the midterm elections, I already said this in Cebu, I said this everywhere. Parang statement ni Pangulong Duterte no, kung nakinig lang kayo sa akin, 'di ba? Parang si Pangulong Duterte ang nagsalita sa ating kung nakinig lang kayo sa akin noong eleksyon ng 2022. Kasi hindi niyo ako pinakinggan Ngayon naman si Baste, kung nakinig lang kayo sa akin noong midterm election. 'Di ba? Same lang talaga yung yung way ng amang Duterte to tell to the people
Na, "Oh, nagkamali naman kayo." Hindi kasi kayo makikinig sa akin. 'Di ba, kabibig? I went. Yung bangag na yan, ayaw bumaba. Kasi alam niya, pag bumaba siya, makukulong siya. We have to do more. We have to do more. We have to push harder. We cannot allow this administration to go beyond 2028. Ooh. Ganito yung structure nila eh. May structure pala. So ngayon, they are supporting the left, the extreme left, mga makabayan, the NPA, because, and probably, coming from the statement of Marbil, that drugs is only to extend the work hours of people. That's why they are lenient on these groups and individuals because yun lang ang allies nila. Kaya pala love na love ngayon or like na like ngayon ni Bibi ang Makabayan Black. Napansin niyo, kabibig, sa Kongreso, talagang mas powerful ang Makabayan Black. 'Di ba? Mas may boses ang Makabayan Black. 'Di ba, kabibig? Minority lang sila ha, pero mas may boses sila. At napansin niyo, favorite ni Jinky Luistro ang Makabayan Black. Alam niyo ba ang spokesperson sa Kongreso pag panahon ng impeachment trial yung kulot. Sino ba? Congressman Ko ba 'yun? Oo. Siya ang speaker. Oh, spokesperson ba? Yung iba nga nagtatanong bakit siya ang kinuhang spokesperson tungkol sa impeachment. Kaya nga sabi ng iba, feeling natin powerful ang Makabayan ngayon kasi wala nang ibang tutulong kay VVM. 'Di ba? Sabi ni Baste, kasi ito yung mga allies ni BBM. Wala nang makuhang ally si BBM na matitino. Uy, wag kayo matino naman yung mga Makabayan Black. Mabubuti naman sila, oy. Kasi they're fighting for all of us. Talaga ba? Fighting for all of us? Kasi puro na lang kasi sinasabi na para sa bayan, para sa taong bayan, ito ay para sa taong bayan. Parang ganun ang mga statement nila. 'Di ba? Para sa taong bayan. Kaya very good sila. Ang tanong, yung mga statement na para sa taong bayan, may action ba silang ginawa para sa taong bayan? Naramdaman ba itong Makabayan Black na tumutulong sa taong bayan? May mga programa ba itong Makabayan Black members para sa taong bayan? Ang tanong, gusto ba sila ng taong bayan? Lahat nga talaga na inayos ng previous administration by PRRD, binalik talaga ni Marcos. And look at what happened. Look at what is happening to us now. We have never been more divided than ever before until this fucking president came into office. Ito pang narinig ko. Constitutional Assembly to extend the term of the incumbent politicians. That means including the congressman. Yon. Ito ang komento ng ating mga netizen ha sa statement ni Polong. Ito Yes, go lang sir. Basti pala. Go lang sir Basti. Ba't siya pababa magiging prime minister pa yan? Nadidinig ko si PRD sa kanya. Baliw ka, Pulong, dapat mapriso ka. Anong sinasabi mo? Salute to you, Mayor Baste. Stay safe and good. God bless. Excuse me, si Baste po yan, hindi po si Pulong. Yung mga tao talaga, kung ano mga komento, hindi kilala ako ang kinokomento. Nakakatawa talaga itong mga taong to. Basta lang mga troll. Trolls, no? Alamin nyo kung sino si Pulong at Baste. Nadidinig ko si Digon, ewan ko sa'yo, Barbie. Bakit Barbie? Ang gwapo niya, Barbie. Baka nag-comment Barbie. Bakit makukulong? Makukulong? Hindi mo, you cannot answer that question, bakit makukulong si BBM? Kasi may failure sa admin niya. Sige, Mayor Baste, nasa likod mo ang karamihang Chong Bayan. Kung makabalik ang Duterte, paspason nyo ta ng mga
aahasan makbo sila pagka-presidente. May nagbago na siyang mayor, may na-improve na the week ka magsalita. Di tulad, that is simple lang. Pero ngayon, may improvement na. Yun mga kabibig ha. Yun ang komento ng mga netizen hinggil kay Baste. Ito kabibig, balikan natin itong, yan, Magandang araw po sa inyong lahat. stop sharing muna tayo. May ipapakita ako sa inyo na video mga kabibig na parang masashock tayo kasi hindi lang pala si Baste ang nag-alarm sa atin, kundi pati si Pangulong Duterte noon. Dinedma lang natin. Bakit? Kasi hindi tayo maniniwala kay Pangulong Duterte kasi nabulag tayo sa katotohanan. O, di ba ikaw, isa sa mga nabulag? Ito kabibig ha, manood tayo. Ito na. Share ko sa inyo. Sino yung na-miss ito tayo Digong? O, tinan natin. Ito ang video. Ito tayo Digong. Digong, go. Di mo sila bagong constitution muna gitawag og chat-chat. Constitutional change. Revelation of somebody very credible who told me and about 9 other people Very over credible, lunch that there was a meeting at the new center of political gravity in this country, which is a resort, casino resort hotel facing Manila Bay. Alright. And Ano present yan? Soler? Soler ba yan? where the Speaker of the House, Speaker Boji D, Yes. one of his deputy secretaries, deputy speakers. Then there was Senate President or former Senate President Tito Soto, along with the Secretary of the Senate, Nag-meeting talaga Meeting din sila. Dong Mendoza. Paspasan. No? Okada ba? Okada? Paspasan ang And what was discussed, what was on the table, was the move to constitute a constituent assembly Oh! to amend the constitution. And apparently, from my source, it was the timetable is soon. No, soon, which of course the same way as forthright can be immediately With or the- can be With- after the SONA. Yeah, actually, that's the question, sir. Yeah, it could be. Is there time for that? What was discussed was first as sweeteners so that both the House and the Senate would agree was term extension for senators who will face re-election in 2028. So 3-year term extension. And term extension for congressmen who will have to run in 2028. So, di ba? Nag-deny ba si Soto niyan? Hindi nag-deny si Soto. Si Ping Lacson lang. Sabi ni Ping Lacson, outright lie na napakalimit kami na mag-caucus sa minorya. Never yan ko naas na pag-usapan. Si Soto, the idea chat siya was brought out by the speaker. So, alam na yun. Nakakaya naman, oy. Huwag na kayo magsinungaling. Kasi magle-left sa group kasi. Huwag ka na mag-left sa group para alam mo ang nangyayari, Ping Lacson. So, totoo talaga na pinag-uusapan ang CONAS. Diba? So, yun lang kabibig ang ating business lebak-lebak for today. Grabe yung grabe yung reminder ni Basi sa ating lahat. Parang si Pangulong Duterte. Sabi niya, I told you so. Sinabihan ko na kayo. Hindi kayo nakikinig sa akin. So, ngayon, eto ang nangyari. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.